May mga tao talagang gusto mong tulungan dahil mabait ka. Pero habang tumatagal, mapapansin mo na hindi lahat ng tao dapat mong paglaanan ng oras, ng pera at lakas. Dahil may mga taong imbis na tulungan kang iangat, lalo ka lang hinihila pababa. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang 12 klaseng tao na kailangan mong bantayan bago ka maubos kakatulong. Number 1, huwag mong tulungan ang isang tao na ayaw namang tulungan ang sarili niya. May mga tao talagang gusto mong tulungan ng paulit-ulit kasi mahal mo sila o naaawa ka sa sitwasyon nila. Sa umpisa, okay lang. Natural lang na gusto mong umalalay, lalo na kapag nakikita mong hirap sila sa buhay. Pero darating yung punto na mapapansin mo na kahit anong advice ang ibigay mo, kahit ilang beses mo silang iangat, parang bumabalik lang sila sa parehong problema. Ikaw yung pagod na pagod kakaisip kung paano sila matutulungan. Pero sila mismo, parang walang effort para baguhin yung sitwasyon nila. Gusto nila, may sasalo lagi. Gusto nila, may mag-adjust para sa kanila. Pero kapag oras na para kumilos sila, biglang maraming dahilan. And the sad part is, habang ginagawa mo lahat para tulungan sila, ikaw naman yung unti-unting nauubos. Emotionally drained ka na. Stressed ka na. Minsan pati peace of mind mo, nawawala. Kasi gusto mong makita silang umayos, pero hindi mo kayang baguhin ang taong ayaw tulungan ang sarili niya. Hindi masamang tumulong, pero kailangan mong maintindihan that there's a difference between helping someone and enabling someone. Kapag lagi mong sinasalo ang consequences ng mga maling choices nila, lalo mo lang silang nasasanay na hindi magbago. They become comfortable being saved. At minsan, masakit man tanggapin, hindi lahat ng taong umiiyak ay handa ng magbago. Yung iba, gusto lang ng comfort, pero ayaw ng responsibility. Gusto nila ng rescue, pero ayaw nila ng effort. Darating talaga yung panahon na kailangan mong piliin ang sarili mo. Hindi dahil masama kang tao, kundi dahil hindi mo responsibilidad buhatin habang buhay ang isang taong ayaw namang tumayo sa sarili niyang paa. Number 2, huwag mong tulungan ang isang tao na lumalapit lang kapag may kailangan at nawawala pagkatapos. Masakit yung pakiramdam na akala mo importante ka sa isang tao, pero nare-realize mo lang na naaalala ka lang pala nila kapag may kailangan sila. Biglang magbe-message, mangangamusta, tatawag pa minsan na parang sobrang close nyo. But deep inside, alam mo na yung pattern. Pagkatapos lang makuha yung kailangan nila, unti-unti na namang nawawala yung presensya nila. Nakaka-relate ka siguro doon sa mga taong months kang hindi kinakausap. Tapos isang araw biglang, pare, pwedeng makahiram? O kaya, bro, may favor sana ako. At dahil mabait ka, dahil ayaw mong magdamot, tutulong ka na naman. Kahit minsan inconvenient na sa'yo, kahit ikaw mismo may pinagdadaanan din. Pero habang tumatagal, mapapansin mo na parang one-sided na lang lahat. Ikaw yung laging available, ikaw yung laging nagbibigay ng oras, effort, advice, pera, o emotional support. Pero kapag ikaw naman yung may problema, biglang tahimik sila. Biglang busy. Biglang hindi makontak. That's when it hits you. Hindi ka nila pinapahalagahan bilang tao. Valuable ka lang kapag may pakinabang ka. At sobrang draining nun emotionally. Kasi genuine ka sa kanila. Totoo yung concern mo. Pero sila, convenience lang ang habol. Kapag okay na ulit sila, parang hindi ka na ulit existing sa buhay nila. Minsan mahirap tanggapin ito. Lalo na kapag matagal mo ng kaibigan o kapamilya. Kasi ayaw mong isipin na ginagamit ka lang. Pero kailangan mong maging honest sa sarili mo. Real relationships are not built only during times of need. Hindi lang dapat ikaw ang nagbibigay habang yung isa puro receive lang. Hindi masamang tumulong. Pero hindi rin tama na lagi kang option lang kapag convenient. You deserve relationships na hindi lang umiikot sa kailangan, sa utang, sa pabor o sa problema. Deserve mo rin yung mga taong nandyan kahit wala silang makuhang kapalit mula sa'yo. Kasi ang tunay na tao sa buhay mo, hindi ka lang hinahanap kapag may bagyo. Nandyan yan kahit maaraw. Number 3, huwag mong tulungan ang isang tao na sisiraan ka kahit ikaw na ang tumutulong. Isa sa pinakamasakit na klase ng tao ay yung tinulungan mo na nga, pero sa huli, ikaw pa yung siniraan. Ikaw na yung nagbigay ng oras, effort, tulong, minsan pati pera at peace of mind mo. Inuubos mo para lang maiahon sila. Pero kapag nakaangat na sila o kapag hindi nila nakuha yung gusto nila,
bigla ka na lang babalik ta rin. Ang hirap, no? Kasi habang sincere ka sa pagtulong, hindi mo iniisip na darating yung araw na ikaw pa yung lalabas na masama. Minsan maririnig mo pa na kung ano-anong kwento tungkol sa'yo na hindi naman totoo. Yung kabaitan mo, ginawang weakness. Yung pagtulong mo, parang wala lang. May mga taong ganito kasi hindi talaga marunong mag-value ng taong nandyan para sa kanila. Instead na maging thankful, nagiging insecure sila. Habang tinutulungan mo sila, unti-unti nilang nararamdaman na mas maayos ka, mas stable ka, o mas capable ka kaysa sa kanila. At imbis na ma-inspire sila, nauuwi sa inggit o resentment. Minsan mapapaisip ka pa, ano bang ginawa kong mali? Pero ang totoo, hindi lahat ng taong tinutulungan mo ay may malinis na puso. Yung iba, okay lang sa kanila na gamitin ka habang may napapala sila. But once na hindi mo na ibigay yung gusto nila, o once na nag-set ka ng boundaries, doon lalabas yung tunay nilang ugali. Bigla ka nang tatawaging madamot, mayabang, o masamang tao. And that's the dangerous part about helping the wrong people. Hindi lang energy mo yung nawawala, pati reputation mo, peace of mind mo, at tiwala mo sa ibang tao nadadamay. Kaya kailangan mong matutong maging careful kung sino ang binibigyan mo ng access sa buhay mo. Hindi lahat ng nangangailangan ay deserving ng full trust mo. Kasi ang totoong grateful na tao, kahit maliit na tulong, mas na-appreciate nila. Hindi ka nila sisiraan, hindi ka nila ibababa para lang gumaan ang pakiramdam nila. Pero yung taong puno ng inggit, puno ng pride at entitlement, kahit anong kabutihan ang gawin mo, may paraan pa rin silang baliktarin ka. Kaya minsan, protecting your peace is more important than proving your kindness. Hindi mo kailangang iligtas ang lahat, lalo na kung habang inaangat mo sila, ikaw naman ang hinihila pababa. Number 4, huwag mong tulungan ang isang tao na ginagawa kang rescue plan sa bawat maling desisyon niya. May mga tao na kapag nagkamali sa buhay, ang unang instinct nila, hindi ayusin yung problema, kundi hanapin ka. Ikaw yung tinatawagan kapag baon sila sa utang. Ikaw yung nilalapitan kapag nasira na naman yung relasyon nila dahil sa sariling desisyon nila. Ikaw yung emergency exit sa bawat gulo na sila rin naman ang gumawa. Sa umpisa, hindi mo naman agad mapapansin yon kasi gusto mo lang tumulong. Iniisip mo, okay lang, minsan lang naman to. Pero habang tumatagal, nagiging pattern na. Paulit-ulit silang gumagawa ng reckless decisions kasi alam nilang may sasalo sa kanila kapag bumagsak sila. Parang kahit hindi nila planuhin ng maayos yung buhay nila, kampante sila kasi nandyan ka. You became their safety net. Hindi dahil responsable sila, kundi dahil sanay silang may magliligtas sa kanila kapag pumalpak sila. Ang masakit pa minsan, ikaw pa yung mas stressed kaysa sa taong may problema. Ikaw yung puyat kakaisip paano sila matutulungan. Ikaw yung gumagawa ng paraan habang sila chill lang. Kasi deep inside, alam nilang hindi mo sila matitiis. May mga taong sanay gumawa ng emotional decisions tapos kapag sumabog lahat, saka hihingi ng tulong. Bibili ng hindi afford, tapos nangungutang. Papasok sa toxic na sitwasyon kahit alam ng red flag, tapos iiyak kapag nasaktan. Magre-resign ng walang plano, tapos aasang may sasalo sa bayarin nila. And somehow, ikaw lagi yung takbuhan nila. Nakakapagod yon. Kasi habang sinusubukan mong ayusin ang buhay nila, minsan napapabayaan mo na ang sarili mong peace of mind, sarili mong goals at responsibilities. Unti-unti kang nauubos, kakasalba sa taong ayaw matuto sa consequences ng actions niya. At ito yung mahirap tanggapin. May mga tao na hindi natututo hanggat lagi silang may rescuer. Kasi bakit sila magbabago kung every time na magkakamali sila, may sasalo naman? Hindi ibig sabihin na wala ka ng pake kapag tumigil ka sa pagsagip sa kanila. Sometimes, the best lesson people can learn is to face the result of their own decisions. Dahil doon sila matututong maging responsable. Doon sila matututong tumayo sa sarili nilang paa. You can support people without carrying their entire life on your shoulders. Kasi hindi mo trabaho maging rescue plan ng ibang tao habang ikaw naman yung unti-unting nalulunod. Number 5, huwag mong tulungan ang isang tao na ginagamit ang kabaitan mo para kontrolin ka. May mga tao na sa umpisa, akala mo mabait lang talaga. Sweet sila, appreciative, marunong magsalita ng tama, at ipaparamdam nila sa'yo na importante kang tao. Kaya bilang mabuting tao, natural lang na gusto mong tumulong, umintindi, at magbigay. Pero habang tumatagal, mapapansin mo na parang may mali na. Unti-unti,
ginagamit na nila yung kabaitan mo para kontrolin ka. Yung tipong nahihirapan ka ng humindi kasi alam nilang maaawa ka. Kapag hindi mo nabigay yung gusto nila, bigla kang magmumukhang selfish o masamang tao. Minsan may kasamang guilt trip pa. Sasabihin nila sa'yo, nagbago ka na. Akala ko ba concerned ka sa akin? Kung mahal mo talaga ako, gagawin mo to. At dahil mabait ka, napapaisip ka tuloy kung ikaw ba talaga yung mali. Kahit deep inside, alam mong napapagod ka na. Alam mong sobra na. Pero pinipilit mo pa rin kasi ayaw mong may masaktan o may magalit sa'yo. Ito yung klase ng manipulation na mahirap mapansin sa umpisa. Dahil hindi naman siya laging sigawan o direktang pananakot. Minsan emotional control siya. They study your soft heart. Alam nila kung saan ka mahina. Alam nila na ayaw mong makakita ng taong nasasaktan. Kaya ginagamit nila yon para makuha nila yung gusto nila. Habang tumatagal, mapapansin mo na parang ikaw na lang lagi ang nag-a-adjust. Ikaw yung laging umiintindi. Ikaw yung laging nagbibigay. Pero kapag ikaw naman yung nangangailangan, biglang wala sila. Kasi ang gusto lang nila ay yung benefits ng kabaitan mo. Hindi ikaw bilang tao. And honestly, nakakapagod yan emotionally. Kasi pakiramdam mo, kailangan mong laging patunayan yung pagmamalasakit mo. Parang hindi ka pwedeng mag-set ng boundaries dahil kada gagawin mo yon, ipaparamdam nilang masama kang tao. Pero tandaan mo ito, hindi selfish ang magkaroon ng boundaries. Hindi mo obligasyon ibigay lahat ng meron ka para lang ma-please ang ibang tao. Ang totoong nagmamahal at rumirespeto sa'yo, hindi gagamitin ng kabaitan mo laban sa'yo. Kaya minsan, kailangan mong matutunang magsabi ng no nang walang guilt. Dahil kapag hinayaan mong kontrolin ka gamit ang awa at kabaitan mo, darating yung araw na ubos ka na. Tapos sila, sanay pa rin kunin lahat habang ikaw ang nawawalan. Number 6, huwag mong tulungan ng isang tao na ginagawang excuse ang kahinaan para umiwas sa responsibilidad. May mga tao na kapag may responsibilidad, biglang nagiging mahina. Kapag kailangan ng umako sa mali, biglang maraming dahilan. Kapag oras na para gumawa ng tama, sasabihin nila, hindi ko kasi kaya to. Ganito lang talaga ako. O kaya, pagod na ako sa buhay. At oo, totoo naman na lahat tayo may pinagdadaanan. Lahat tayo may moments na mahina tayo emotionally, mentally, o financially. Pero iba kasi yung taong nahihirapan sa taong ginagamit na lang yung kahinaan bilang permanent excuse para takasan ng responsibilidad. Kilala mo yung ganung tao? Yung laging may dahilan kung bakit hindi niya magawa yung basic na dapat niyang gawin. Hindi makapagtrabaho ng maayos kasi stress. Hindi makatupad ng pangako kasi pressure. Hindi marunong umayos ng buhay kasi broken daw siya. Pero ang totoo, ayaw lang niyang harapin yung discomfort ng pagbabago. Ang problema kasi, habang tumatagal, ikaw yung napapagod umintindi. Ikaw yung laging nag-a-adjust. Ikaw yung nagbubuhat ng responsibilidad na dapat hindi naman sa'yo. Kasi every time na magkakamali ka, gusto nila automatic may sympathy agad, imbis na accountability. And honestly, delikado yung ganung mindset. Dahil kapag nasanay ang tao na ginagamit ang weakness bilang shield, hindi na siya mag-grow bilang tao. Hindi na siya matututong tumayo sa sariling paa. Every challenge becomes an excuse. Every failure becomes someone else's responsibility. Life is hard for everyone. Walang taong walang trauma, walang insecurities, walang struggles. Pero hindi pwedeng habang buhay na dahilan yon para hindi ka mag-grow. Hindi pwedeng lahat ng tao sa paligid mo ang mag-a-adjust habang ikaw ayaw mong baguhin yung sarili mo. At minsan, ito yung mahirap tanggapin. May mga tao na gusto lang ng understanding pero ayaw ng improvement. Gusto nila lagi silang iniintindi. Pero kapag binigyan mo ng advice o chance para magbago, wala ring nangyayari. Same habits pa rin, same excuses, same problems. Kaya kailangan mong matutong mag-set ng boundaries. Dahil ang tunay na pagmamahal at pagtulong, hindi lang puro awa. Kasama rin doon yung paghayaan mong maramdaman ng tao ang consequences ng choices niya. Kasi minsan, doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Hindi mo kailangang ubusin ang sarili mo, kakabuhat sa taong ayaw namang tumulong sa sarili niya. Dahil habang pilit mong sinasalba ang iba, baka ikaw naman ang unti-unting lumulubog. Number 7, huwag mong tulungan ng isang tao na nagsisinungaling para makakuha ng awa o pera. May mga tao na sobrang galing magsalita. Kapag nagkwento sila ng problema nila, talagang maaawa ka. Minsan paiiyakin ka pa sa detalye. Sasabihin nila, gipit na gipit sila. Wala nang makain.
may emergency, may sakit daw ang kamag-anak, o kailangan lang nila ng konting tulong para makabangon ulit. At dahil mabait ka, tutulungan mo agad ng walang pagdududa. Pero habang tumatagal, mapapansin mo na parang may mali. Paulit-ulit yung drama, pero walang nagbabago sa buhay nila. Yung perang hinirab, hindi na nababalik. Yung emergency kahapon, may bago na namang emergency next week. Tapos makikita mo na lang sa social media na gumagala pala, bumibili ng luho, o namumuhay na parang walang problema. Doon mo marirealize na hindi pala lahat ng umiiyak ay totoo. Hindi lahat ng mukhang kawawa ay inosente. May mga tao talagang ginagamit ang awa ng iba bilang shortcut para makakuha ng pera, ng atensyon, o ng pabor. They know exactly what to say para mag-guilty ka. Alam nila kung paano laruin yung mabuting puso ng tao. At ang masakit, hindi lang pera ang nawawala sa'yo. Nawawala rin yung trust mo. Kasi after mong malinlang ng ilang beses, magsisimula ka ng magduda kahit sa mga totoong nangangailangan. Kaya minsan yung kasinungalingan ng isang tao, nadadamay pati yung mga totoong desperado at nangangailangan talaga ng tulong. Hindi ibig sabihin ito na tumigil ka ng tumulong. Ang punto ko lang, matuto kang maging wise. Hindi porket emotional story, automatic na totoo na. Minsan kailangan mo ring gamitin ang discernment mo. Kasi may mga tao na hindi naghahanap ng tulong para makaahon. Naghahanap sila ng taong pwede nilang mauto. At tandaan mo ito, kapag ang isang tao sanay nang magsinungaling para makakuha ng awa, hindi kanya tinitingnan bilang kaibigan o mabuting tao. Tinitingnan kanya bilang madaling gamitin. Number 8, huwag mong tulungan ang isang tao na tamad pero gusto lagi libre ang lahat. May mga tao na gusto laging may libre. Libreng pagkain, libreng pamasahe, libreng tulong, libreng oportunidad. At sa umpisa, baka isipin mo, okay lang man tumulong, lalo na kung gipit talaga sila. Pero habang tumatagal, mapapansin mo na hindi na ito simpleng pangangailangan. Nagiging lifestyle na ito. Yung tipong kaya naman nilang kumilos, kaya naman nilang dumiskarte, pero mas pinipili nilang umasa sa ibang tao dahil mas madali. Habang ikaw pagod na pagod magtrabaho, nagpupuyat, nagsasakripisyo para may maipon o may maibigay sa pamilya. Sila naman parang kampante lang na may sasalo sa kanila anytime. Nakakapagod yung ganung klase ng tao kasi imbis na ma-inspire silang magsikap, lalo silang nasasanay na may nagbibigay. Kapag may problema sa pera, ikaw agad ang tatawagan. Kapag may kailangan, ikaw agad ang lalapitan. Pero kapag binigyan mo ng opportunity para kumita o matuto, biglang maraming dahilan. Ang totoo, hindi sila naghahanap ng tulong. Ang hinahanap nila ay comfort without effort. Gusto nila ng resulta, pero ayaw nila ng proseso. Gusto nila ng reward, pero ayaw nilang maghirap. At minsan, dahil mabait ka, hindi mo agad napapansin na ginagamit na pala yung kabaitan mo. Iniisip mo na tumutulong ka lang. Pero eventually, ikaw na yung nagbubuhat sa responsibilidad na dapat sila mismo ang gumagawa. The problem is, kapag palagi mong binibigyan ng taong tamad nang hindi sila pinapakilos, mas lalo silang nawawala ng gana para magsikap. Why would they change kung alam nilang may sasalo naman sa kanila? Why would they work hard kung may taong laging magbibigay? Hindi ibig sabihin ito na bawal kang tumulong. Pero may pagkakaiba ang pagtulong sa taong nagsisikap at sa taong ayaw kumilos. Yung taong nagsisikap, konting tulak lang ang kailangan para makaangat. Pero yung taong ayaw kumilos, kahit anong tulong mo, mauubos ka lang kasi hindi naman nila gustong baguhin yung sarili nila. At tandaan mo ito, hindi mo obligasyong suportahan habang buhay ang katamaran ng ibang tao. Kasi habang sila komportable, ikaw naman ang unti-unting napapagod, nauubos at nadadala pababa kasama nila. Number 9, huwag mong tulungan ng isang tao na walang respeto sa oras, sa effort at sakripisyo mo. May mga tao na akala nila okay lang sa'yo ang lahat. Yung tipong anytime na kailangan ka nila, expected na available ka agad. Kahit pagod ka, kahit may sarili kang problema, kahit may ginagawa ka para sa sarili mong buhay. Sanay sila na nandyan ka palagi, kaya hindi na nila napapansin yung sacrifices mo behind the scenes. Ikaw yung nag-a-adjust ng schedule, ikaw yung nagpupuyat para tulungan sila, ikaw yung nagbibigay ng oras kahit kulang ka na rin sa pahinga. Minsan pati sariling needs mo na isasantabi mo para lang maparamdam sa kanila na may maaasahan sila. Pero ang masakit, parang normal lang lahat para sa kanila. Walang appreciation, walang consideration. Mapapansin mo yan sa maliliit na bagay. Yung bigla silang mawawala pagkatapos mong tulungan.
Yung hindi man lang marunong sumunod sa usapan o rumispeto sa oras mo. Yung parang obligasyon mo pang intindihin sila. Pero kapag ikaw naman ang may kailangan, hindi mo sila maramdaman. And honestly, nakakapagod yung ganyung klase ng relationship. Kasi habang ikaw todo effort, sila chill lang. Habang ikaw seryoso sa pagtulong, sila parang wala lang. They take your kindness for granted. At kapag nasanay ang isang tao na lagi kang available, minsan nawawala na yung value mo sa paningin nila. May mga tao ring ang tingin sa mabait ay madaling gamitin. Dahil hindi ka marunong humindi, iisipin nilang kaya kanilang lapitan kahit kailan convenient sa kanila. Hindi lang naiisip na bawat oras na ibinibigay mo, bawas din yun sa oras mo para sa sarili mo, sa pamilya mo, sa goals mo, at sa peace of mind mo. Kaya importante talaga matutunan mong mag-set ng boundaries. Hindi selfish ang pagpili sa sarili mong oras at energy. Hindi mo kailangang ubusin ang sarili mo para lang mapatunayan na mabuti kang tao. Kasi ang taong totoong may respeto sa'yo, marunong ding magpahalaga sa effort at sakripisyong ginagawa mo para sa kanila. At minsan, doon mo malalaman kung sino talaga ang may malasakit sa'yo. Kapag hindi ka na laging available at nagbago ang trato nila sa'yo, ibig sabihin, baka hindi ikaw ang mahalaga sa kanila, kundi yung pakinabang lang na nakukuha nila mula sa'yo. Number 10, huwag mong tulungan ng isang tao na paulit-ulit kang ginagamit pero hindi marunong tumanaw ng utang na loob. May mga tao talagang sobrang galing lumapit kapag may kailangan. Ang bait nila kapag may problema sila. Ang lambing nila kapag may gusto silang pabor. Biglang tatawag, biglang mangangamusta, biglang magiging close sa'yo. At dahil mabuti kang tao, tutulong ka naman agad without hesitation. Sa umpisa, hindi mo naman iniisip yung kapalit Kasi genuine yung intention mo. Gusto mo lang makatulong. Pero habang tumatagal, mapapansin mo na parang paulit-ulit na lang yung cycle. Kapag may kailangan sila, nandyan ka. Kapag gipit sila, ikaw ang tinatakbuhan. Kapag may problema sila, ikaw ang emotional support. Pero kapag ikaw naman yung nangangailangan, parang biglang nawawala sila. Doon mo marirealize na hindi ka mahalaga sa kanila bilang tao. Mahalaga ka lang kapag may pakinabang ka. Masakit yung ganung klase ng realization. Kasi minsan, todo effort ka talaga para sa kanila. Nagbibigay ka ng oras, pera, energy, kahit minsan ikaw na mismong nahihirapan. Tapos simpleng appreciation man lang, wala. Hindi man lang marunong mag-reciprocate kahit respeto o concern lang. And the worst part, kapag hindi mo na ibigay yung gusto nila kahit isang beses lang, ikaw pa minsan ang lalabas na masama. Parang nakakalimutan nila lahat ng ginawa mo para sa kanila. Isang pagtanggi mo lang sa kanila, biglang mabubura lahat yung kabaitan mo. May mga tao kasing nasasanay sa kabaitan mo hanggang akala nila obligasyon mo ng tulungan sila palagi. Hindi na nila nakikita yung sakripisyo mo dahil naging normal na sa kanila yung pag-a-adjust mo. They stop appreciating you because they start expecting you. Kaya kailangan mong matutunang kilalanin yung mga taong lumalapit dahil mahalaga ka at yung mga taong lumalapit lang dahil useful ka. Magkaiba yon. Tandaan mo yan. Hindi selfish ang mag-set ng boundaries. Hindi ka masamang tao kapag napagod ka. Kasi darating talaga yung point na kailangan mong protektahan ang sarili mo sa mga taong ginagawa kang convenience, hindi companion. Dahil kapag hinayaan mong paulit-ulit kang gamitin, darating yung araw na ikaw naman ang mauubos habang sila sanay na sanay ng may inaasahan. Number 11, huwag mong tulungan ng isang tao na ayaw makinig sa payo pero paulit-ulit sa problema. May mga tao na alam mo sa sarili mo na gusto mo silang tulungan kasi nakikita mo yung potential nila, nakikita mo yung mali nilang ginagawa at alam mo kung paano sana maayos yung sitwasyon nila. So, you try to give advice, real talk, even gentle reminders. Pero ang nangyayari, parang dumadaan lang sa isang tenga at lumalabas sa kabila. They don't really listen. Or worse, they listen pero hindi nila sinusunod. And then after a while, same problem pa rin, same struggles, same cycle. Parang nakaloop lang. Paulit-ulit yung kwento. Heartbreaks na pareho lang ng ugat, financial problems na hindi natututo sa budgeting, or life decisions na obvious na mali pero ginagawa pa rin. Nakakapagod kasi ikaw yung laging go-to person nila kapag may problema. Ikaw yung kinakausap kapag umiiyak sila. Ikaw yung nag-a-adjust. Ikaw yung nagbibigay ng perspective. Pero kapag okay na sila, balik na naman sa dating gawi. Parang walang natutunan. And sometimes, hindi naman dahil hindi mo sila tinulungan, kundi dahil they don't really want a change. They want comfort.
not correction. Ang hirap doon kasi you start questioning yourself. Baka kulang pa yung advice ko? Baka mali yung approach ko? But deep inside, you know that you already said everything you could. The truth is, no amount of good advice can help someone who refuses to apply it. At habang tumatagal, ikaw yung nauubos emotionally. Kasi parang ikaw lang yung nagmamalasakit sa pagbabago nila. You start feeling like you're talking to a wall. And even though you care, you realize na hindi mo pwedeng ipilit ang pagbabago sa taong ayaw namang makinig. Minsan, kailangan mong tanggapin na hindi lahat ng problema mo sa ibang tao ay kaya mong ayusin. Lalo na kung paulit-ulit lang pinipili na bumalik sa parehong mistakes. At doon mo marirealize na ang tunay na tulong minsan ay hindi na pagpilit magbigay ng advice, kundi pag-alis ng sarili mo sa cycle na wala namang pinatutunguhan. Number 12, huwag mong tulungan ang isang tao na pagkatapos mong tulungan ay ikaw pa ang sinisisi kapag pumalpak siya. May mga pagkakataon na ibinibigay mo na lahat ng kaya mo para tulungan ang isang tao. Akala mo magiging thankful sila or at least magiging okay ang ending dahil pareho kayong nag-effort. Pero minsan, ang nakakalungkot, kapag hindi umayon ang lahat sa gusto nila, ikaw pa ang sisihin. Biglang magbabago ang tono. From, thank you for helping me, magiging, kasalanan mo to. Or, if you didn't advise me that way, hindi sana ako nabigo. Parang lahat ng good intentions mo, nagiging evidence against you. And honestly, that hits hard. Kasi alam mo sa sarili mo na you were just trying to help. Wala kang masamang intensyon. But somehow, ikaw pa ang naging convenient target ng frustration nila. Relatable ito. Lalo na kapag nakita mo na ikaw yung nagbigay ng advice based on what you thought was best. Pero sila yung gumawa ng final decision. Ikaw yung nandyan sa process, pero sila yung may control sa outcome. And then, when things go wrong, instead of reflecting on their own choices, mas madali para sa kanila na isisi sa iba. And unfortunately, ikaw yung malapit, ikaw yung inasahan, so ikaw yung tinamaan. Minsan hindi pa doon natatapos. After mo silang tulungan at suportahan, may guilt-tripping pa or emotional blaming na parang kasalanan mo lahat ng nangyari. You start questioning yourself. Did I really do something wrong? Kahit alam mo naman deep inside na you only tried to help based on what was right at that time. The truth is, not everyone is emotionally mature enough to take responsibility for their own decisions. May mga tao na mas comfortable sa blame kaysa sa accountability. Mas madali para sa kanila na humanap ng scapegoat kaysa aminin na nagkamali sila ng choice. And this is where it becomes important to protect your peace. Kasi kapag paulit-ulit kang nandyan para tumulong, pero ikaw naman ang sinisisi sa dulo, nauubos ka. You start hesitating to help next time, not because you don't care, but because you're afraid of being dragged into blame again. At the end of the day, you can support people, you can guide them, you can care for them, but you can't control their decisions. And you definitely can't carry the responsibility for outcomes they chose themselves. Sometimes, the healthiest thing you can do is to step back and let people own both their choices and their consequences. Kung umabot ka hanggang dito, malinaw na alam mo na, hindi lahat ng taong humihingi ng tulong ay dapat mong sagutin. May mga pagkakataon na ang pinakamalaking tulong na magagawa mo para sa sarili mo ay ang matutong humindi. Hindi ka masamang tao kapag pinili mong protektahan ang oras, lakas at kapayapaan mo. Tandaan mo yan. Ngayon, gusto kong marinig mula sa'yo. Ilan dito ang naranasan mo na sa totoong buhay? I-comment mo lang sa baba. At kung nakatulong sa'yo ang video na ito, huwag mong kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang real talk na content na magbubukas ng isipan mo.